Ako si Maria at ito ang aking kwento. Buntong hininga ang naging sagot ni Margo sa tanong ni Kara at ilang sandali pa'y dinitalya ang nangyari. Nagtanong ako kung bakit ganun ang nangyari, ngunit walang nakapagbigay sa akin ng sagot o tamang sabihin na ayaw nilang mangialam. Ang mas mabuti pa'y tanungin mo na lamang si Mr. Romualdez, baka may nalalaman siya. Pagkatapos ay binuhay ang makina ng sasakyan. May mga bagay na hindi ko nasaklaw na maaring kaya niya kaya sa kanya ka lumapit, Kara. Payo ni Margo sa katuluyang nagmaneho paalis. Nanatili sa pwesto si Kara, hindi na gumalaw hanggang sa dumating ang kotse na maghahatid sa kanya pauwi. Ilang oras ang lumipas ay nakarating na rin sa bahay si Kara habang nakayakap sa brown envelope. Sa halip na pumasok sa loob ay natigilan lang siya sa labas ng pinto. Hawak ang doorknob ngunit hindi naman magawang pihitin para buksan. Kaya nanatili siya sa labas ng bahay hanggang sa hindi na niya namalayan ng oras. Maya-maya pa'y napagdesisyonan na tawagan ng dating asawa. Sa kabilang dako naman ay kanina pa nagbabibrate ang cellphone ni Daniel sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya tinignan ang caller dahil abala siya sa ilang dokumento. Nang muling mag-vibrate, ang cellphone ay tuloy na nairita si Daniel at tinignan kung sinong nang iistorbo sa kanya. Ngunit nang makitang pangalan ni Kara ay bigla siyang naubot mabilis na sinagot ang tawag. Bakit ka napatawag? Nagtunog galit ang boses dahil sa labis na pagkabigla. Sinabi sa akin ni Lawyer Mendez na na-postpone ang trial ni Kuya. Tumikim na muna si Daniel bago magkomento. Nabalitaan ko nga. Ayoko mag-isip ng masama pero ikaw bang dahilan? Of course not, Kara. Hindi ko gagawin sa'yo yun pero... Isang malalim na buntong hiningang ginawa ni Daniel bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Gusto mo bang pag-usapan natin to? Pwede ka magpunta dito kung hindi abala sa'yo. Ngayon, ikaw ang bahala kung kailan mo gusto, Kara. Sige, ngayon na lang. Tugon ni Kara dahil hindi siya matatahimik hanggat hindi na pag-uusapan ang kaso ng kapatid. Ngayon siya bakante habang natutulog ang magulang. Okay, ipapasundo kita ngayon sa driver. Hintayin mo na lang. Saad ni Daniel. Makalipas ang mahigit kumulang na 2 oras ay dumating ang kotseng sumundo kay Kara. Nakatanaw ng mga oras na yun si Daniel sa bintana. Naninigarilyo habang nakangiti at nananabik sa dating asawa. Samantalang paglabas naman ni Kara sa sasakyan ay may sumalubong pa rin sa kanyang katulong kahit 1:00 na yun ng gabi. Nasa master's bedroom po si Sir, untag ng katulong. Kaya dumiretso na si Kara patungo sa kwarto. Pagbukas ng pinto ay nabungaran niya si Daniel sa may sofa. May kung anong binabasang dokumento. Medyo dim ang ilaw sa kwarto kaya nag-alangan siyang pumasok. Nagangat na tingin si Daniel sa kanila pagang hawak at lumapit sa kanya. Bakit hindi ka tumuloy? Pagkatapos ay napakunot noo. Uminom ka ba? May naamoy akong alak mula sa'yo. Umattend ka sa banquet ni Mrs. Lim. Pinasusundan mo pa rin ba ako? Nope. Pagsisinungaling ni Daniel. Alam kong close kayo kaya nahulaan ko lang. Tumawag kasi si Ryan at tinatanong ka kaya nasabi kong baka naroon ka. Hindi na nagkomento si Kara sa katuluyang pumasok sa loob ng kwarto. Bahagyang kumibot ng labi dahil natutukso siyang tanungin kung bakit sa master's bedroom pa nito napiling makipag-usap sa dami namang lugar na pag-uusapan. Pero pinili na lamang niyang manahimik at baka ialok pa ni Daniel ang study room kung saan siya na-trauma ng husto. Hindi ka ba nahihilo? Gusto mo magtawag ako ng katulong para ipaghanda ka ng may inom para sa hangover? Tama ng paligoy-ligoy. Gusto kong malaman kung bakit naging ganun ang trial ni Kuya. Bakit biglang nag-postponed? Kung wala ka talagang kinalaman, ay simulan mo nang magpaliwanag. Muling naupo sa sofa si Daniel at matamantong tinitigan. Nanunood sa puntong gusto niya itong makitang kabahan. Look, Kara, isang napakalaking kasong kinasangkutan ni Topher. Sa tingin mo ba'y kaya kong bali ng batas dahil sa pansarili kong kagustuhan? Kung gano'n ay bakit? Anong nangyaring mali? Sinong nasa likod ng pagpospone sa kaso? Magkakasunod na tanong ni Kara. Dahil dito sa binabasa ko, sabay pakita ni Daniel ng dokumento. Gusto ng korte na pagsamahin ng kaso ni Topher ang tungkol sa kinasangkotang problema ng inyong kumpanya. Pinaghahanap pa ang mga tao na dating nagtrabaho sa inyo, kaya delayed ang kaso.
Nakatitig lang si Kara sa dokumento habang nagsasalita si Daniel. Ngunit hindi siya nagbasa. Bakit hindi mo basahin, Kara? Hindi mo ba kaya? Nagangat siya ng tingin kay Daniel at sinamaan ito ng tingin. Sa hinuha niya ay nangaasar pa ito. Kung sa bagay, ano bang alam ni Daniel sa problema ng pamilya niya noon na naging dahilan kaya sila bumagsak? Pahablot na kinuha ni Kara ang dokumento at binasang first sentence. Pero kaagad siyang natigilan. Ang hawak na dokumento ay tungkol sa proyekto noon ng Panganiban Company kung saan may pirma pa ni Alfredo bago tuluyang bumagsak ang negosyo ng pamilya. Ang iba'y pinatigil sa kasagsagan ng isyu kaya kapag nilalabas sa publikong dokumento ay posibleng makulong si Alfredo. Kahit pabiktima lang din ito gaya ni Topher, masyadong nagtiwala at hindi nag-ingat sa mga taong nakikilala. Nalamig ang kamay at namutla sa pwesto si Kara. At napunayo ni Daniel kaya binawi niya ang dokumento saka dinukot sa bulsang lighter. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na sinindihan ang dulo ng papel hanggang sa tuluyang mag-apoy at maging abo ang dokumento. Alam kong biktima lang si Papa, ani Daniel. At ang dokumentong yan ang nag-iisang kopya at ebidensya kaya ang dapat mo na lang gawin ay maghintay sa retrial ni Topher sa susunod na 2 buwan. Nagbaba ng tingin si Kara sa sahig kung nasa ng naabong dokumento. Lihim na nagpapasalamat para sa ama. Ngunit kilala niyang dating asawa. Alam niyang, anong kapalit ng gusto mo, Daniel? Napasandal naman si Daniel sa sofa na may ngiti sa labi. Kailangan ko pa bang sabihin kahit na alam mo naman kung anong gusto ko? Aniya sa malumani at mapang-akit na tono. Mariing naglapat ang labi ni Kara at bahagya pang napatras. Isa lang nasa isip at nasisigurong hindi siya nagkakamali, kaya isang malalim na paghinga ang ginawa niya saka lumapit. Nakahanda ang kamay sa botones ng suot na damit. Pero nagbagong isip niya. Kung gusto ito ng tali kay hindi na kailangang hubarin ang lahat ng suot ng damit, saplot lang sa ibabay sapat na. Kaya matapos tanggalin ang botones sa pantalon ay sunod niyang ibinaba ang zipper hanggang sa tuluyan ngang nahubad at iniwan ang underwear. Pagkatapos ay lumapit kay Daniel at pabukakang naupo sa kandungan nito. Otomatiko itong yumakap sa kanyang bewang sanhi para bahagyang mapaigtad si Kara. Makailang beses siyang napalunok at huminga ng lumalim para makontrol ang kabang nararamdaman. Ngunit talagang sumasagi sa isip niyang nangyari sa study room hanggang sa maramdaman niyang bumaba ang kamay nito papunta sa lantad niyang hita. Ayos on me, Kara. Demand pa ni Daniel sa mapang-akit na tono. Umiwas ang tingin si Kara at hindi sunod ang demand ni Daniel. Kaya ang isa nitong kamay ay humawak na sa kanyang pisngi para ipaharap. Pero kaagad kumawala si Kara sa kapasinghal itong tinanong. Ano bang ginagawa mo? Talik ang habol mo sa akin, hindi ba? Bakit hindi pa natin gawin para hindi tayo nagsasayang ng oras dito? Nagtaas ng kilay si Daniel at sa isang iglap ay tila gustong parusahan si Kara dahil sa pagtataray nito. Pero kaagad rin nagbago ang isip. At niyakap habang nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. Mas gusto niyang ganito kaysa gumawa ng isang bagay na alam niyang hindi bukal sa puso nito at napipilitan lang. Ano ba, Daniel? Reklamo ni Kara saka nagpumiglas ngunit sadyang mahigpit ang kapit nito. Madaling araw na, gusto mo bang dito na matulog? Ayoko, uuwi ako. Ani Kara saka kumawala sa yakap nito na nagawa naman niya. Okay, magbihis ka na't ihahatid kita. Hawak ang bewang ni Kara ay inalalayan niya itong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang hita. Ipahatid mo na lang ako sa driver na sumundo sa akin kanina. Ani Kara saka pinulot ang pantalon para magbihis. Ako nang maghahatid, Kara. Saka nagpapahinga na ngayon ng driver, maging ang mga katulong. Tayo na lang 2 gising sa bahay na ito. Napairap si Kara at wala nang nagawa. Matapos makapagbihis ay nilingon niya si Daniel. Talaga bang wala kang gustong kapalit sa pagsunog sa dokumento? Sa halip na sumagot ay tumayo si Daniel mula sa sofa at binuksan ang drawer sa side table. Matapos ay lumapit para ibigay ang isang litrato. Kumunot ang noo ni Kara nang makilala kung sinong nasa litrato. Si Lorene. Anong ginawa mo sa kanya? Ako sa kaagad ni Kara. Relax, bakit hindi mo tignan ng mabuting picture? Ibinalik ni Kara ang tingin sa litrato kung saan ay makikita ang kaibigan na nakaupo sa bench. Sa bandang uluhan nito ay may signage. Department of Obstetrics and Gynecology. Bigkas ni Kara at pagkatapos ay nalalaking tumingin kay Daniel. Buntis siya? May tuwa niyang sambit. Nagkibit balikat si Daniel.
Ang mas mabuti pa ay siya na lamang ang tanungin mo. Pero huwag kang matutuwa, Kara. Dahil sa oras na mapatunayang buntis siya, magiging delikadong buhay niya. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni Kara. Alam mong dahil sa business kaya magpapakasal si Ryan at Nika Javier. Namunti ka na hindi matuloy. Sa oras na matuklasan ng dalawang pamilyang posibleng kondisyon ni Loreen, ano sa tingin mo mangyayari? Natakpan ni Kara ang sariling bibig na mapagtanto ang kahihinatnan ng kaibigan sa oras na magkatotoong hinalang buntis ito. Kaya kahit sa kotse hanggang sa makauwi ay sobrang lalim ng pag-iisip at pag-aalala niya para kay Loreen. Hindi na nga niya namalayan kung paano nakatulog at sa pagmulat ng mga mata, kinaumagahan na ito pa rin ang naiisip niya. Kahit na gusto niyang tawagan at kausapin ito hindi niya magawa sa takot na baka magkasagutan lang sila ni Loreen. Pagsapit ng hapon ay tuluyan na siyang nagpasyang puntahan ito. Nagpaalam siya sa magulang saka umalis. Padilim na nang makarating siya sa tinutuluyan nito. Nakailang katok siya sa pinto bago pagbuksan ng kaibigan. Gulat na gulat si Loreen na makita ang kaibigan. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras, Kara? May gusto lang akong tanungin. Ha? E di sana tinawag mo na lang o hindi kaya ay text. Halika, pasok. Tamang-tama't magluluto ako. Pwedeng ikaw na lang gumawa. Wala talaga akong tiwala sa cooking skills ko eh. Paglingon ni napansin niyang seryosong ekspresyon ni Kara. May problema ba? Tungkol sa shop o sa dati mong asawa? Buntis ka ba? Diretsahan at wala nang paligoy-ligoy na tanong ni Kara. Nakagat ni Loreen ang ibabang labi sa kanapangisi. Akala ko naman kung ano na. Aniya sabay lapit at lingkis ng kamay sa braso nito. Nakakabigla nga eh, kahit ngayon hindi pa rin nagsisink in sa utak ko na may nabubuong bata sa maliit at sexy kong tiyan. Masaya niyang kwento. At pagsilip sa mukha ng kaibigan ay bigla na lang napalis ang tuwa sa mukha ni Loreen. Bakit Kara? Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Magiging tita ninang ka na. Hindi mo dapat ituloy ang pagbubuntis, saad ni Kara. Napabitaw sa pagkakahawak si Loreen sa braso nito habang kunot noong tumingin. What do you mean, Kara? Bakit hindi? Alam mo simula nang maulila ako'y pangarap ko na magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Kaya paano mo nasasabing hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis ko? Parang mo na rin sinasabing ipalaglag kong bata. Gusto mong patayin ko sarili kong anak? Hindi sa ganun, Loreen. Huminahon ka na muna at ipapaliwanag ko. Paano ako hihinahon sa sitwasyon na ito? Tuluyan nang hinawakan ni Karang magkabilang braso ng kaibigan. Dahil sa oras na malaman ni Ryan na buntis ka, sa tingin mo'y wala siyang gagawin? Siguradong tatakbo siya pabalik sa'yo at hindi na itutuloy ang kasal kay Nika. Kapag nangyari yun ay masisirang plano ng dalawang pamilya tungkol sa negosyo nila. Naintindihan mo ba ako, Loreen? Delikadong buhay mo kapag nalaman ng pamilya Albo at Javier ang bata dyan sa sinapupunan mo. Unti-unting kumalma si Loreen saka kumuwala sa hawak ng kaibigan saka tumalikod. Itutuloy kong pagbubuntis. Wala akong paalam kung ikamatay ko pa. Loreen! React ni Kara. Kokontrahin mo ba ang desisyon ko? Umiling si Kara at naluluhang niyakap ito. Hindi. Alam mong suportado kita sa lahat ng gagawin mo at desisyon. Kaya sorry kung pinangunahan ako ng takot na baka mapahamak ka. Humarap naman si Loreen sa kaniyakap na rin si Kara at sabay silang nag-iyakang dalawa. Sa gabing iyon ay makikitulog si Kara sa apartment nito. Habang nasa kama, nakahigay kinuwento ni Loreen ang mga plano. Na maninirahan sa probinsya at magtatayo ng maliit na negosyo. Sorry talaga Kara at hindi na matutuloy ang pagiging business partner natin. Ayos lang, ang importante ay makalayo ko at manatiling ligtas. Kailan mo pinaplanong umalis? Next month, 3 linggo na lamang natitira bago matapos ang buwan. Ang bilis, mamimiss kita. Dadalaw ka naman hindi ba? Ani Loreen. Oo naman, gusto ko nandun ako sa panganganak mo. Promise? Niyakap naman ni Kara ang kaibigan. Promise? Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi na malayo ni Kara na dumating ng araw ng pag-alis ni Loreen. Mabuti na lamang at sasamahan niya ito patungo sa probinsya. Ako na magdadala ng bag mo, aniya sa kanauna na sa taxi. Loreen, tara na. Biglang natigilan si Kara nang maramdamang may dumaan na sasakyan mula sa kanyang likod kasunod ang tunog ng tila. May kung anong nabunggo. Paglingon ay bigla niyang napaupo nang makitang nakahandusay na sa kalsada si Loreen. Tulala siya at hindi makagalaw sa pwesto. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang utak na kumilos.
na kailangan niyang tumayo para dito. Kaya ginapang ni Kara ang paglapit sa kaibigan. Halos manlumot o magulo siya nang iyak nang makitang may umaagos sa dugo mula sa katawan ni Lorin. Ambulansya! Saklolo! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Kara. Nanginginig ang kamay ni Kara habang nakatingin kay Lorin. Hindi malaman kung sang parte ng katawan hahawakan ng kaibigan. Lorin! Aniya sa garalgal na boses sa maingat na hinaplos ang pisngi nitong may galos. Lumapit naman ang driver ng taxi habang may tinatawagan sa cellphone. Huwag kang mag-alala, miss, at tumatawag na ako ng ambulansya. Untag pa ng driver. Ang mga tao sa hindi kalayuan ay nag-umpisang lumapit para makiusyoso. Kaya nagangat ng tingin si Kara at desperadang humingi ng saklolo sa mga to. Hanggang sa magmulat ng mata si Lorin nang marinig ang nakikiusap na tinig ng kaibigan. Kara, naghihikahos niyang tawag dito. Ang anak ko, si baby. Nagbaba ng tingin si Kara nang marinig ang sinabi nito. Ang baby mo? Aniya sa katinignan ng tiyan ng kaibigan pero napasinghap siya. Matapos mapunan ang dugo na lumalabas mula sa katawan ni Lorin ay galing mismo sa puwerta nito. Anong nangyari sa baby ko? Tanong muli ni Lorin na gustong iangat ang ulo para masilip ang sariling tiyan. Ngunit hindi niya magawa dahil namamanhid ang buo niyang katawan. Huwag kang gumalaw please, iyak ni Kara. Malapit ang dumating ang ambulansya. Ngunit wala pa ring tigil sa pagtatanong si Lorin tungkol sa batang pinagbubuntis. Hanggang sa dumating na nga ang hinihintay na ambulansya. Pinatabi ng rescuer si Kara para maayos na mailagay sa stretcher ang pasyente. Ngunit hindi niya magawang tumayo dahil sa panghihina at panginginig ng katawan. Mabuti na lamang at naalalayan siya ng mga taong naroon. Naging mabilis ang kilos ng dalawang rescuer at bago ipasok sa ambulansya si Lorin ay nagsalita ang isa sa kanila. Sino kasama ng pasyente? Mabilis namang tumurong mga taong nandun kay Kara na natulala na sa walang malay na kaibigan. Miss, sumama ka sa amin. Saad ng rescuer. Lumapit naman si Kara at sumunod nang ipasok na sa loob ng sasakyan si Lorin. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa alaala ni Kara. Para siyang wala sa sarili habang nakatingin sa kaibigan na nilalapatan ng paunang lunas. Ang katabi niyang rescuer tinatanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng pasyente at iba pang impormasyon. Sinasagot naman ni Kara pero hindi na niya maalala kung anong mga nasabi dahil sa labis na pagkabigla. May tagpong humahagulhol siya at meron din namang pinapakalma siya ng rescuer. Inabutan ng tubig na maiinom. Natagpuan na lamang niyang sarili naghihintay sa labas ng operating room na natutulala pa rin habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata dahil sa pagkabigla at lungkot na naramdaman para kay Lorin. Humahangos na dumating si Ryan sa ospital matapos malaman ang nangyari kay Lorin. Kasal niya sa araw na yon ngunit mas pinili niya pa rin ang dating nobya. Sa labis na pag-aalalay muntik pa niyang malampasan si Kara na nakaupo pa rin sa bench at tahimik na umiiyak. Kara, ano nangyari? Nasa si Lorin? Tanong niya na naupo na sa harap nito para magpantay ang mukha nilang dalawa. Nagangat ang tingin si Kara. Halo-halong emosyon ang makikita sa mga mata, ngunit sa halip na magsalita ay mas lalo lang siyang naiyak. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat nito na tila kumukuha ng suporta. Otomatiko namang lumapit si Ryan at niyakap ang kaawa-awang itsura ni Kara. Bugtong mata at namumulang buong mukha sa kakaiyak. Sa higpit ng yakap ni Kara ay tila nasagot na rin itong kanyang katanungan. Nagsimulang manginig ang kanyang labi at humapdi ang mga mata hanggang sa hindi na niya namalayang umiiyak na rin siyang tulad ni Kara. Nasa ganun silang tagpo nang lumabas ang doktor na siyang nag-opera kay Lorin. Mabilis na tumayo ang dalawa para makapagtanong. Kamusta pong kaibigan ko? Ligtas naman po siya, hindi ba? Ani Kara. Isang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ng doktor. Hindi ko na kayo paaasahin pa, pero posibleng hindi na siya magtagal sa dami ng tinamong pinsala ng kanyang katawan. Kung mabibigyan ng pagkakataon na mabuhay, baka koma din ang kalalabasan. Halos matumba si Kara kung hindi lang nakakapit kay Ryan. Ang bata, ano pong nangyari sa bata sa sinapupunan niya? Tanong na ikinalingon ni Ryan na kapansin-pansin ng kalituhan sa muka. Umiling ang doktor. I'm sorry, pero hindi nakaligtas ang bata. Mababakas ang sakit na naramdaman ni Kara sa muka. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa. Akala niya ay wala na siyang mailalabas na luha.
dahil sa kakaiyak pero ito at muli na namang umagos ang luha mula sa mga mata. Pagkaalis ng doktor ay sakalang nagtanong si Ryan. Anong sinasabi mong bata? Buntis si Lorin? May anak kami? Magkakasunod niyang tanong. Humagulhol si Kara nang tumango sa tanong. Bumigay naman ang paa ni Ryan at tuluyang napaupo sa sahig. Sa unang segundo'y natulala siya hanggang sa pinagsusuntok ang sahig sa sobrang galit. Nagdugo ang kamao ni Ryan pero wala siyang pakialam. Hiningal siya pagkatapos at bago pa makatayo para puntahan si Lorin sa loob ng operating room ay dumating ang mga tauhan ng ama. Sir Ryan, pinababalik na kayo ni Senyor sa simbahan ngayon din, saad ng isang tauhan. Hindi ako sasama sa inyo. Ngunit walang nagawa si Ryan na sa pilitan siyang bitbitin ng mga tauhan kahit na anong gawin niyang panlalaban. Lorin! Paulit-ulit na sigaw ni Ryan habang inilalayo siya ng mga tauhan ng ama. Lumipas ang ilang araw na hindi pa rin nagigising si Lorin mula sa koma at ilang araw na rin na hindi nakakauwi si Kara dahil mas piniling bantayan ng natutulog na kaibigan. Kaya pinuntahan na ni Melbang anak at sinabihang umuwi na muna para makapagpahinga. Ngunit ayaw ni Kara na siya namang inaasahan niya. Ito, dala ko ng ilan mong damit. Magpalit ka at mag-ayos ng sarili. Kumain ka na rin at nangangayayat ka na. Ako na munang bahala kay Lorin, saad ni Melba. Tipid na napangiti si Kara sa kakinuhang bag na dala ng ina. Lumabas siya at nagtungo sa restroom. Pagkatapos makapagpalit ng damit at hilamos ay nagpunta naman siya sa cafeteria para kumain. Doon ay nagkursan landas ni Kara at Peter na kaagad lumapit matapos makitang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Anong nangyari? Tanong ni Peter. Sa unay umiling si Kara, ngunit kalaunan ay tuluyan na ngang hindi nakontrol ang emosyon. Tumulo ang kanyang luha at kaagad namang dinamayan ni Peter. Yumakap ito tinaplos-haplos ang likod ni Kara hanggang sa kumalma. Pagkatapos ay kinuwentong nangyari. Kung wala lang sigurong pasyente si Peter ay baka nagtagal pang pag-uusap ng dalawa. Habang pabalik si Kara sa ward ay may biglang humablot sa kanya. Nakilala naman agad ni Kara kung sinong pangahas. Anong ginagawa mo, Daniel? Saan mo ko dadalhin? Pero tuloy-tuloy lang ito hanggang sa madala siya sa kotse. Ayoko sumama sa'yo. At kanina mo gustong sumama, Kara? Kay Peter? Ano namang pakialam mo? Hiwalay na tayo. May idea ka ba kung bakit ganito ako ka-triggered pagdating sa doktor na yun, Kara? Wala, hindi ba? Kasi hindi mo naman alam na anak siya ng babaeng naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Nabigla si Kara sa isiniwalat ni Daniel. Wala siyang ka-idea na konektado palang dalawa sa isa't isa. Kahit nagulat sa nalaman ay nanatili siyang kalmado dahil kilala niya si Tita Faith. Mabait ito at tinuturing siyang parang isang anak kaya kahit na ano sabihin ng dating asawa ay hindi magbabagong pagtingin niya sa ginang. Hindi mo ko masisising magganito, Kara, dahil gaya ng ginawa ng kanyang ina ay baka maagaw ka rin niya sa akin, saad ni Daniel. Anong sinasabi mo? Wala namang maagaw sa'yo dahil hindi mo naman ako pagmamay-ari. Huwag mo sanang kakalimutan na hiwalay na tayo. Mas lalong dumilim ang aura ni Daniel na bahagya pang lumapit. So, baliwala sa iyong nalaman? Ipagpapatuloy mo pa rin ang pagiging malapit kay Peter? Hindi ka ba nandidiri na may nangyayari sa inyo knowing na baka magkapatid pala kami? Isang malutong sampal ang pinadapo ni Kara sa pagmumukha nito. Napakawalang hiya mo talaga. Anong tingin mo sa akin? Pumapatol sa iba kahit kahihiwalay lang? Bakit? Mali ba ako na nakita, Kara? Nagyayakapan kayo kanina. Kaya ano sa tingin mong iisipin ko? Nagtaas baba ang dibdib at mabigat ang paghinga ni Kara dahil sa labis na galit. Nasisiraan ka na ng bait. Yun na lamang ang nasabi niya sa kahinawakan ng pinto ng sasakyan. Pero hindi pa tapos si Daniel. Hindi ka ba nag-aalala para sa kaibigan mo? Natigil ang bigla si Kara nang banggitin nito si Lorin. Hindi ka ba nagtataka sa nangyari kung bakit bigla siyang naaksidente at wala man lang nahuling salarin? Hit and run sa lugar na bihira lang na may dumaang sasakyan? Dahan-dahan na palingon si Kara. Anong ibig mo sabihin? Isipin mo mabuting iniwan ko sa iyong babala nung huli tayo mag-usap. Ito na yung tinutukoy ko, Kara. Hindi hahayaan ng pamilya Albos Lorin kahit comatose na siya. At ako lang ang malalapitan mo para maprotektahan siya.
Si Peter ba, kaya kanyang gawin? Nanginginig ang kamay ni Kara ngunit hindi niya pinahalatang natatakot siya sa maaring mangyari sa kaibigan. Alam niya't may hinala na siya na hindi isang simpleng aksidente ang nangyari kay Lorin, pero hindi niya akalaing tama pala siya sa hinala. Mga hayop sila. Nanginginig ang boses ni Kara na sabitin yon dahil sa labis na pagkamuhi. Nasa ganun siyang sitwasyon na mag-vibrate ang cellphone. May message si Melba, tinatanong kung tapos na siyang kumain. Kaya kinalma niyang sariling paghingat emosyon dahil babalik pa siya sa ward. Ang babala ni Daniel ay nangyari kaagad ang hindi niya inaasahan. Wala pang isang araw matapos nilang mag-usap ay kumalat na sa internet at ang iskandalo tungkol kay Lorin na isa itong pakawalang babae sa murang edad. Kalaki pang isang litrato kung saan ay makikita si Lorin sa loob ng police station na halos walang saplot. Walang idea si Kara kung sa paanong paraan nagkaroon ng ganong larawan ng kaibigan. Kung totoo ba o gawa-gawa lang. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya dahil tanging siya lang ang nakakilala sa kaibigan. Alam niya ang totoo at ang naturang balitan tungkol kay Lorin ay pawang kasinungalingan para dungisan ang pangalan nito. At duda ni Kara ng dalawang pamilyang may pakana nito. Bakit ba nila ginagawa to kay Lorin? Sa taong comatose, hindi ba sila naaawa sa tao? Aniya habang naluluha. Kasama niya ng mga sandaling yun si Melba na naawa rin para kay Lorin. Gustong ipagtanggol ni Karang kaibigan laban sa lumalabas na balita patungkol dito. Pero anong magagawa niya? May kakayahan ba siya? Mula sa dalawang pamilya, ang Albo at Javier, nawawala na siya ng pag-asa nang bigla namang tumawag si Daniel. Ayaw niyang kausapin ito sa harap ng ina kaya lumabas na muna si Kara. Si Daniel kaagad ang nagsalita. Nahuhulaan mo naman siguro kung bakit ako napatawag. Kung wala kang gagawing hakbang ngayon ay baka hindi lang itong gawin nila kay Lorin. Hindi ako natatakot. Sigurado ka, Kara? Paano kung idamay ka nila, pati ang pamilya mo? Kaya kung ako sa'yo, ay pag-isipan mo mabuting offer ko. Kung tatanggapin kong alok mo, hanggang kailan mo ko katagal tutulungan? Well, depende kung anong kapalit ng may bibigay mo sa akin. Ani Daniel, napahinga ng malalim si Kara dahil ito naman si Daniel. Humihingi ng kapalit na siguradong sarili lang naman ang kaya niyang ibigay. Pag-iisipan ko. Kara! Sigaw ni Melba sabay lapit. Si Lorin! Ha? Ano nangyari? Saka mabilis na tumakbo sa ward at naabot ang ayos ng kaibigan sa kama. Tanggal ang oxygen na nakakonekta sa bibig nito sakang una na iwala na sa ulot na sa bandang mukha. May security at ilang staff ang naroon sa ward. Sandali lang ako umalis para bumili ng tubig. Pero nakalimutan kong wallet kaya bumalik ako tapos nakita ko may isang lalaking tinatakpan ng una ng mukha ni Lorin. Paliwanag ni Melba na nanginginig din sa takot ng mga sandaling yon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Kara. Anong ginawa ng taong yun sa inyo, ma? Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang ako, anak. Walang nangyaring masama sa akin. Nakahinga ng maluwag si Kara saka ibinalik ang tingin kay Lorin. Gusto niya itong lapitan ngunit hindi siya hinayaan ng security. Ilang sandali pa'y humahangos na dumating si Peter matapos marinig sa mga kasama na nangyari kay Lorin. Napasugod siya sa pag-aalalang baka napahamak si Kara. Anong ginagawa mo dito? Saad ni Kara na makita si Peter. Sa halip na sumagot ay isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Peter. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Si Karang unang lumayo na ipinagtaka ni Peter. Siguro mas mainam na dumistansya na muna tayong dalawa sa isa't isa. Ani Kara. Bakit? Lumingon naman si Kara sa hospital bed kung nasan si Lorin. Pagkatapos ay hinila palayo sa ward si Peter. Nang sapat ng distansya huminga ng malalim si Kara. Napagdesisyonan ko nang bumalik kay Daniel. Tila isang malakas na kulog ang pinakawalang salita ni Kara. Nabingit hindi na prosesong utak ni Peter ang sinabi nito. Bakit? Matapos ang lahat ay babalik ka na muli sa kanya. Siya lang ang may kayang promotekta kay Lorin laban sa dalawang pamilyang gusto siyang saktan. Nang dahil lang doon, magsasakripisyo kang muli. Nag-iisip ka ba, Kara? Hindi na napigil ni Peter ang emosyon at anong gusto mong gawin ko, Peter? Hayaang may mapahamak na mahal ko sa buhay gayong kaya ko naman silang iligtas. At kahit ikaw pa mismo nasa panganib, yun pa rin ang magiging desisyon ko. Ganon kayo ka-importante sa akin, Peter. Handa akong isakripisyo ang sarili. Masiguro ko lang naligtas kayo. Patuloy ni Kara. Naitikom na lamang ni Peter ang sariling bibig. Hindi na niya gustong makipagtalo kay Kara na buo ng pa siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit noon pa man, hindi na mahalagang opinyon ko para sa'yo. Saad ni Peter sa katuluyang umalis.
Gusto pa sana itong pigilan ni Kara para magpaliwanag pero hahaba lang ang diskusyon. Tama na siguro maging ganito ang kahihinatnan ng samahan nilang dalawa kaysa humantong sa sakitan.